Hello! So, ayun. Next, itong example na to, check natin. So, determine the equation of elastic curve for the cantilevered beam. So, sige, sabay na rin natin yung equation ng, sige, elastic curve na lang atin lang check. Pero ito ay nasa sample lang din sa book. Subukan lang nating step by step para malaman natin yung mga steps. So, ang una nating gagawin, syempre, is mga reaction. So, kung i-redraw lang natin, ito dapat ay ganito. Ayan. Malamang, magkaka-reaction tayo dito isa. Mayroon tayo sa RA. Tapos, kung fixed yan, may moment din. So, kung lahat ay paganito, paikot pa ganito, gawin na natin ang reaction niyan malamang ay paganito. Kasi lahat ng force is pababa eh. So, iikot pa ganon. So, ang reaction dapat niya is pagbaliktad. Ngayon, tawagin natin siyang M. A. Ngayon, kung MA yan, yung 8 kN meter, may gagawin tayong may gagawing technique. Hindi, sige, saglit lang. Doon muna sa iba. So, dito sa isa, 5, 4, merong M5, tawag natin siyang M5. Tapos, dito sa isa, merong F12, F9. So, F na lang. Hindi naman natin magagamit yan. 12. Ngayon, titingnan natin itong 8 kN na distributed loading. So, may distributed loading tayo na ganyan. Na 8. Ngayon, may problema tayo dyan. Kasi, kung magsisimula tayo sa dito sa sa A, kung magsimula tayo sa A papuntang right, 'di ba? Tingnan natin yung table. Anong klase yung table? Sabi nung table, screenshot ko lang. Ito sabi nung table, from here to here. Mapapansin natin, wala siya nung yung is andito. Wala nung is andito, tapos blanco dito. Kung dito tayo mag-start, kailangan din natin ng hindi, sige, wait lang. Sa isa lang. Sige. Hanapin muna natin yung reaction. Sige, yun muna. So, for reaction, paano natin makukuha yung RA? Yung ito ay merong equivalent force na 8 times 5. So, force F1, F1. Ito ay wala ng F kasi gawin natin siyang 12. F1 is equal to 8 kN per meter times 5 meters na 40 kN. Tama, 14 kN. Tapos, kung halimbawa naman moment tayo muna sa kapag moment tayo sa kasi pwede na tayo kagad mag summation of forces along Y. So, summation of forces along Y, positive to, is equal to RA minus F1 minus 12 kN, which is equal, ihiwalay ko na yung RA,
is equal to 0. So RA is equal to F1 which is 40 kilonewton plus 12. RA is 52 kilonewton. Ngayon, pwede tayong paano natin makuha yung moment? So, summation of moment na lang, positive summation of moment along A na lang is equal to 0. 0 is equal to, meron tayong negative MA plus F1. Ang distance niyan ay 5 divided by 2, so 2.5. 2.5 plus etong moment na M5 positive, so 50 plus 50 plus 12 times 9 meters. 12 times 9 meters. Bale, MA is equal to F1 ay 40 times 2.5 plus 50 plus 12 times 9 ay 198. Ewan ko. 12 times 9. So, MA is equal to 40 times 2.5 plus 50 plus 12 times 9, 258. 258 kilonewton per meter. So, tama yung direction. Ngayon, okay na. So, may 258 na tayo. Ngayon, ayun nga, nasabi kong problem kanina. Hindi ko ba na? Ayun. So, yung problem natin is para sa ganito yon. So, anong gagawin natin? So, may tinatawag daw na superposition ang tawag. So, ang gagawin, copy natin to. Ang gagawin natin is, kailangan natin, itong space na to, kailangan na lang natin, pwede natin siyang gawin as a whole. So, for the whole length ng bar, is dagdagan natin. So, dagdag tayo. For the whole length ng bar is lagyan natin ng same. Pero, since para tayo nag-plus ng wala din, para tayo nag-plus 0, lagyan lang din natin siya ng opposing sa baba na same magnitude. So, yun yung purpose nun. Anong nangyari doon? Etong distributed loading na to, nagawa na natin siya, na-convert natin siya from start to finish nung beam. So, hindi na natin kailangan ang A natin yan is 0 na lang. So, na-convert natin na yung A is equal to 0. Tapos hanggang dulo na kasi. Ayun. Hanggang dulo na. Tapos, ito is ginawa natin siya. Parang nag-add lang tayo ng 0 since, ito ay pababa na 5. Ito ay pataas na 5. Eh di 0 lang din. So, wala din. Parang tayo nag-add ng 0. So, kung may ganyan tayo na, anong pwedeng gawin? 8 kilonewton yung distributed. So, pwede na tayo mag-moment. So, kung mag-moment tayo from start, sige, check natin. From moment is equal to, anong una natin makikita? MA. Check natin ang M, which is negative to. So, ito, MO, so, hindi, sige, bear muna. So, MA, X minus A, 0. Sunod ay positive na RA, which is ito yon. So, is plus RA, X minus A raised to 1. Sunod ay itong distributed na to. So, ito ay 8
8 kilonewton meter. So, ito ay gagawin natin ganito na negative. So, bale siya ay minus WO, which is 8. Sige. Iyan ako na diretso. 8 over 2 x minus a raised to 2. Sunod, itong moment dito sa point na to, positive to, bali ito yan, plus m5 x minus a raised to 0. Sunod ay itong nasa baba. Ayan ay moment din pero negative, positive na. So, plus 8 din yan over 2 x minus a, sorry. X minus a raised to 2. Tapos ang last is hindi. Yan na ang last. Kasi, ba't hindi sasama tong 12? Kasi, parang, isipin nyo, parang nag-cut tayo before sa point na to. Eto, nasa actual point. So, hindi siya masasama. Para tayong nag-cut na ganito dito. Hindi masasama yung 12 mismo. Kaya hindi kasama yung 12 since x daw is cannot be greater than yung length lang na 9. So, ay substitute na natin. Bale, m is equal to ma ay 258. Negative pala dapat yan. Negative yan, negative. ma is negative 258. X minus 0, since nasa 0 siya, O, plus RA ay 52. X minus 0 ulit, raised to 1, minus 4, X minus 0 raised to 2, plus M5 ay M5, 50 x minus, ano ang A natin? A natin ay 5 meters. 5 meters. Ito ay 5, ito ay 4. So, A natin ay 5 meters. 0 plus 4. X, ang A natin ay 5 meters ulit. 2 raised to 2. So, i-ano natin siya? I-simplify. So, M is equal to negative 258. X minus 0. X minus 0 is X. Pero raised to 0 is 1. So, magiging 1 na lang yan. Magiging 258 plus 52. X minus 52. X minus 4. X squared. Tama naman ba? Tapos, ito, 4. Ito ay plus 50. X minus 5 raised to 0 plus 4 x minus 5 raised to 2. So, kung napansin nyo, may pinakialaman lang tayo is yung mga x raised to 0 lang. Kasi, yun ang definite tayong ang x may, hindi x raised to 0. X minus 0. Kasi, yun ang definite tayo ng x minus 0 equal lang sa x. Itong x minus 5, hindi mo naman pwedeng sabihin x minus 5 is equal to 7. Kasi hindi mo alam kung tama yun. So, kung x minus 0, legit x yun. So, ayun. Tapos, pwede mo na siyang i-multiply ng x raised to 0 is 1 lang. Doon lang tayo mapapakialaman pag x raised to 0 lang. So, i-rearrange ba to? Or kahit? Hindi, okay na yan. Pwede na yan.
Tapos yan ay, syempre, kung M yan, ang ano niyan is kilonewton meter. So, shortcut to. Kasi pwedeng kinuha mo to isa-isa via W. Kapag siguro instructions, ganon, via ganito, mapapalaban ka talaga ng simula dito, papunta pa dito. Pero wag naman sana. Ganito lang. Tapos, eto na yon. So, ito na yung i-ano natin. So, alam natin na ang y is equal to 1 over ei integral ng x dx. Hindi pala, hindi. Theta pala, theta. Sorry. Theta is equal to integral niyan. Therefore, theta natin is theta ei. Lipat na natin. So, theta ei is equal to integral nitong buo. Negative 258 plus 52x minus 4x squared plus 50 x minus 5, 0, plus 4 x minus 5 raised to 2 dx. So, tingnan natin, isa-isahin natin. Tama yata yung sinabi sa video na pagdating dito, normal integration na lang. Hindi na susundin yung special dito. Oo, kasi, sige, tingnan natin. So, theta ei is equal to, integral nito ay 258 x plus 52x squared over 2 minus 4x cubed over 3 plus 50 x minus 5 raised to 1 over 1. Okay na yan. Over 1. Sige. Plus 4 x minus 5 raised to 3 over 3. So, plus C1. Ayun, wag natin kakalimutan ang C1. Therefore, theta ei is equal to negative 258x plus 52 over 2 ay 26x squared minus 4/3 na lang yan. 4/3 x cube plus 50 x minus 5 raised to 1 plus 4/3 x minus 5 raised to 3 plus C1. So, ito ang ating equation 1. Equation 1. Eh, ang hinahanap ay equation of elastic curve. So, yung y ang hinahanap natin. So, alam natin na ang y is equal to integral ng ano to? Theta dx. Theta x dx. Ibig sabihin, lipat na lang ulit natin. Y is equal to 1 over ei integral nito. So, negative 258x plus 26x squared minus 4 over 3 x cube plus 50x minus 5 raised to 1 plus 4/3 x minus 5 raised to 3 plus C1 dx. So, ilipat na lang ulit natin yung ei. Ei is equal to negative 258x squared over 2
plus 26x cubed over 3 minus 4 third x to the fourth over 4, magka-cancel, plus 50 x minus 5 raised to 2 over 2 plus 4 third x minus 5 raised to 4 over 4, magka-cancel ulit yan, plus c1 x plus c2. So yei is equal to 258 over 2 ay 129, so negative 129 x squared, 26 over 3 ay 26 over 3 mo na lang, plus 26 over 3 x cubed minus cancel yung 4 over 4, bale 1/3 x to the fourth. Sige, cancel natin, pakita natin nag-cancel, pati yan sa mamaya, plus 50 over 2 ay 25 x minus 5 squared plus 1/3 x minus 5 raised to 4 plus c1x plus c2. Tama? Tama. So, meron tayong equation 2. Pero syempre, hindi yan ang sagot kasi naka C1 at C2 pa. So, find C1 and C2. So, boundary condition. Anong pwede nating makuhang boundary condition dito? So, check natin yung taas. Buti dito may ano na eh. May curve. So, pwede natin makuha ang boundary condition at x is equal to 0, y is equal to 0. Oo. Tapos dito naman, kung ito yung pwede. At kung ito yung maximum, hindi pala. Anong pwede? Basta una, x is equal to 0, y is equal to 0. So pwede rin at x is equal to 0, theta is equal to 0 dito. Kasi kung horizontal yan, at this point, kung horizontal yan, theta is equal to 0. Pwede natin gamitin yon. Oo, pwede. Wala kang, di mo alam na ano to eh. Kung ito na yung maximum y, di mo alam kung magde-deflect siyang ganon. Di mo pwedeng sabing theta is equal to 0 dito. Oo. So ayun. Dali natin to doon sa baba. So, ito ang boundary conditions natin. Therefore, ito, apply muna natin sa equation 1. Copy ko lang. Copy ko lang. So, kung x is equal to 0, y is equal to, ito muna. Di c1 is equal to 0 kasi if x is equal to 0, theta is equal to 0, ito magiging 0, 0, 0. Ay equal rin sa 0. Equal rin yan sa 0. Wala, bakit? Di man
0 minus 5 equals sa 0. Nyom, nyom, nyom. Kasi, di ba, ang pinag-base sa natin ng lahat ng yan ay yung makaulay function or para lang siyang step function kasi, para lang siyang step function or piecewise. So, kung titingnan natin, ito yung nasa ito yung main ng makaulay. Tingnan natin. For x is less than a, 0 kagad. 0 ang sagot. So, if 0 yan, 0 is less than 5, edi 0 ang sagot. Ayun. So, kaya yan magka-cancel dahil sa makaulay. So, 0 yan. Edi ito ding kabila. Naglolo ko. Wait lang. Ito ding kabila ay 0 na. Ito, dahil dito nga ulit. So, ayun. Ibig sabihin, ito din ay 0. C1 is equal to 0. Para naman sa C2, mukhang ganun din. Lalabas na C2 is equal to 0 kasi dito naman if x is equal to 0, y is equal to 0. So, ito 0 daw. 0, 0, 0. Ito ulit 0, 0. Itong C1 mo ay 0. C2 mo is equal to 0 din. Ibig sabihin, ang final answer mo, y is equal to 1 over ei. I-rearrange lang natin. Tapos, negative 129x squared plus 26 over 3x cubed minus 1/3 x to the 4th plus 25 x minus 5 raised to 2 plus 1/3 x minus 5 raised to 4. Iyan ang sagot. Kasi C1 at C2 ay 0. Bale, yan na ang final answer. Ito ay in meters. Oo, kasi ito magka-cancel din. Pero, kasi ito may yan. Ito kung tutusin, kilonewton meter cube. Pero dahil ito ay may something din na GPA yan. Tapos ito ay pwede mong m raised to 4. Maka-cancel yan. Magiging meters na lang or kung ano mang length. So, unit na lang natin ay meters. So, ito na yung final answer. Tama kaya sa book? Negative 129x squared plus 26 over 3x cubed minus 1/3 x fourth, 25x minus 5 squared plus 1/3 x minus 5 raised to 4 meters. Tama. So, ayun. Ayun.